Mag-subscribe bago panoorin ang video. Daghang salamat. Sweaters result March 6, 2024. 2 p.m. result 832. 5 p.m. result 821. 9 p.m. result 411. Shoutout muna tayo. Salamat po mga ma'am-share. Congrats po sa inyong lahat. Ito na po ang best angle para sa March 7, 2024. 2 p.m., 5 p.m., at 9 p.m. Result angle ngayon 1, 2, 3, 4, 8. Messing number 05679. Best and pairing number para sa March 7, 2024. Probables combination. Best padakit guide and combo. Best 2 angle. Best 2 angle. Least number. Best double angle. Best double combo. Special number. Maintain 3 days. Hearing and best combination. PM. Hope to win po tayong lahat. Congrats sa mga mananalo bukas. Sa mga hindi pa nananalo PM na po kayo. Good luck. Alamin ang iyong mga panaginip at maswerteng numero ayon sa mga kahulugan nito. Panaginip sa iyo o sa isang taong umiiyak na kahulugan. Ang mga panaginip ay mahirap bigyang kahulugan dahil sila ay lubos na personal at madalas na naiimpluwensyahan ng maraming mga kadahilanan, tulad ng karanasan, damdamin, at saloobin ng mapangarapan. Iyon ay sinabi, ang pag-iyak sa isang panaginip ay maaaring sumasalamin sa mga damdamin at damdamin na iyong nararanasan sa iyong buhay. Ang pangitain ay maaari ring maging iyong hindi malay na paraan ng pagproseso at paglabas ng pinigilan na emosyon sa iyong oras ng paggising. Kung nais mong malaman kung ano ang ibig sabihin na umiyak sa isang panaginip, tumigil ka sa tamang pahina. Dito, malalaman mo ang tungkol sa simbolismo at interpretasyon ng pag-iyak sa isang panaginip. Magsimula tayo. Ang pag-iyak ba sa isang panaginip mabuti o masama? Upang masagot ang tanong na ito, kailangan mong iugnay ang iyong pangarap sa iyong emosyonal na estado at ang setting ng pangitain. Ang pag-iyak sa isang panaginip ay isang paraan upang palayain ang lahat ng mga bottled up na emosyon at pagkabigo. Makakatulong ito na linisin ang iyong psyche at nagbibigay ng silid para sa mas positibong emosyon. Gayunpaman, ang nakakakita ng ibang sigaw ay maaaring magpahiwatig ng mga trahedya sa hinaharap. Maaari rin itong kumatawan sa iyong mga pakikibaka sa pagkalumbay at kalungkutan. Lahat sa lahat, dapat mong bigyang pansin ang mga detalye ng minuto ng isang panaginip upang matukoy kung tumuturo ito sa isang mabuti o masamang tanda. Espiritual na kahulugan ng pag-iyak sa isang panaginip. Sa pagka-espiritual, ang pag-iyak sa isang panaginip ay nauugnay sa iyong emosyonal na estado. Ayon kay Sigmund Freud, ang iyong hindi malay ay gumagamit ng mga pangarap upang malutas ang pinigilan na emosyon at karanasan sa iyong nakakagising na buhay. Ang mga emosyong ito ay maaaring pag-ibig, pakikiramay, pagkakasala, o galit. Sa makatuwid, ang pag-iyak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang emosyonal na paglabas pagkatapos ng isang pinalawig na panahon ng panunupil. Pinapayagan ng outburst ang iyong isip upang makamit ang balanse, kasama ka masisiyahan sa emosyonal na katatagan. Pagkakataon, mas makaramdam ka ng mas masigla pagkatapos ng gayong panaginip. Dahil hindi mo napagtanto kung magkano ang iyong kakulangan ng pagpapahayag ay tumatagal sa iyong kaisipan, pisikal at emosyonal na kagalingan. Ang kahulugan ng Biblia ng pag-iyak sa isang panaginip. Ayon sa Kristyanismo, ang pag-iyak sa isang panaginip ay tumuturo sa isang malakas na koneksyon sa banal na espiritu. Ipinapahiwatig nito ang isang espiritual na bono sa pagitan ng mapangarapan at Diyos. Ang pag-iyak sa isang panaginip ay nauugnay sa negatibong emosyon tulad ng kalungkutan, pagkalungkot, at pagdadalamati. Ang pangitain ay nagpapahayag ng iyong mga pagkabigo kapag ang mga bagay ay hindi pupunta. Bilang kahalili, ang pag-iyak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang espiritual na pag-atake mula sa kaaway. Ito ay maaaring magmaneho ng isang kalso sa pagitan mo at ng Diyos sa pamamagitan ng pagpuno ng iyong mga pangarap at katotohanan sa kalungkutan. Ang pag-iyak sa isang panaginip dahil sa mga patay ay isang masamang tanda. Inihula nito ang isang buhay ng pagkabigo at trahedya. Umiiyak sa isang simbolismo ng panaginip. Isa.
Hindi nababagay na trauma. Ang pag-iyak sa isang panaginip ay isang palatandaan na nai-relieve mo pa rin ang mga traumatikong kaganapan ng iyong nakaraan. Karaniwan, ang mga ito ay mga kaganapan na hindi ka kailanman gumaling mula at hindi kailanman nakakuha ng pagsasara. Marahil ay nawalan ka ng isang napakalapit na kaibigan o isang miyembro ng pamilya, at hindi mo nakuha ang pagkakataon na ipahayag ang iyong kalungkutan. Katulad nito, maaari kang maging isang nakaligtas sa pang-aabuso sa tahanan o nakuha sa isang nakakalason na relasyon. Gayunpaman, hindi ka pa nagtatrabaho sa trauma ng mga sitwasyong ito. Kung nauugnay ka sa mga kasong ito, subukang buksan ang tungkol sa iyong nakaraan sa isang taong pinagkakatiwalaan mo upang matulungan ka. Ang isang problemang ibinahagi ay kalahati na nalutas. Kung ito ay nagiging mas mahirap, humingi ng propesyonal na tulong. 2. Repressed emotions. Ang pananaginip tungkol sa pag-iyak ay isang palatandaan na na-repress mo ang iyong emosyon. Ang panaginip ay isang mensahe mula sa iyong hindi malay na dapat mong ibuhos ang mga negatibong damdamin na ito. Maaari kang nahaharap sa maraming mga hamon at mga sitwasyon ng mataas na presyon sa iyong nakakagising na buhay na maaaring mga ilangan sa iyo na gumawa ng mga mahirap na pagpapasya. Ang mga pagpapasyang ito ay maaaring hindi nakahanay sa iyong sistema ng paniniwala, at hindi mo maipahayag ang iyong mga opinyon tungkol sa mga ito. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring mag-iwan sa iyo ng rilang na may pinigilan na emosyon. Ang pagsugpo sa iyong emosyon ay mag-iiwan sa iyo sa pag-iisip, pisikal, at pagod na pagod. Ang pag-iyak ay isang paraan ng iyong isip at katawan ay maaaring bitawan ang mga bottled up emosyon na ito. Kapag pinakawalan mo ang mga ito, mararamdaman mo ang mas magaan at mas maligaya. 3. Change is coming. Ang isang panaginip na umiiyak ay nagpapakita na malapit ka nang dumaan sa mga pangunahing pagbabagong anyo sa iyong buhay. Maaaring sila ay mabuti o masama, depende sa iyong pamumuhay at mga pagpipilian. Ang nakikita ang iyong ama o ang pag-iyak ng ibang tao ay kumakatawan sa mga propesyonal na pagbabago. Maaari mong ilipat ang iyong karera o makatanggap ng isang promosyon sa trabaho. Ang nakakakita ng iyong sarili na sumisimbolo ay nangangahulugang masisiyahan ka sa mga masayang sorpresa. Marahil isang pakikipag-ugnayan sa iyong pangmatagalang kasosyo o pagtanggap ng balita na inaasahan mo at ng iyong asawa ang isang bata. Ang nasabing balita ay tiyak na haantong sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa buhay upang mapaunlakan ang iyong bagong pamumuhay. Pag-iyak sa panaginip, 11 mga karaniwang panaginip na panaginip. Na naginip na umiiyak ka. Ang nakakakita ng iyong sarili na umiiyak sa isang panaginip ay naglalarawan ng iyong pinigilan na emosyon. Ang pag-iyak ay nagpapahiwatig na dumaan ka sa mga oras ng pagsubok at kailangang gumawa ng mga mahihirap na tawag na nakakuha sa iyo. Gayun din, wala kang oras upang maproseso ang iyong emosyon. Kung nakikita mo ang iyong sarili na umiiyak sa isang panaginip, marunong na mapansin kung paano ka umiiyak. Makakatulong ito sa iyo na makakuha ng isang mas malinaw na interpretasyon ng iyong pangarap. Halimbawa, ang pag-iyak ng malakas ay itinuturing na isang masamang tanda. Sa iyong nakakagising na buhay, ang mga taong umiyak ng malakas ay madalas na dumadaan sa mga emosyonal na breakdown o masakit na mga phase sa buhay. May posibilidad silang makahanap ng kaluwagan sa pamamagitan ng pagpapaalam sa lahat. Kung ikaw ay umiiyak ng malakas at nagrereklamo, ipinapahiwatig nito na matagal ka nang dumadaan sa pagkalumbay at pagkabalisa sa mahabang panahon, at lumala ito. Sa ganitong kaso, kinakailangan na humingi ng tulong medikal upang matulungan kang magtrabaho sa iyong emosyon. Ang pag-iyak ng tahimik ay isang mahusay na tanda. Ang tahimik na luha ay nagpapahiwatig ng hindi natanto na lakas, pasensya, at ganap na paglutas. Nangangahulugan ito na hindi mo hahayaan ang mga paghihirap sa buhay na iyong kinakaharap. Nangangahulugan din ito na dahan-dahan kang nagtatrabaho sa pamamagitan ng iyong mga pent-up na emosyon at pagpapagaling sa iyong pagpunta. Ang isang biglaang pag-agos ng luha ay sumisimbolo ng magandang kapalaran. Iminumungkahi din ito na makakatanggap ka ng mabuting balita. Ang paghagulgol ay nakakumbinsi na hinuhulaan ang paglago ng karera at pag-unlad ng propesyonal.
Ang pag-ungol ay naghula sa pagtatapos ng isang mahirap na panahon. Marahil ay matagal ka nang nagkasakit, ngunit ngayon ay gumaling ka na. Ang pag-iyak sa kama ay nagpapahiwatig na naglalabas ka ng pagkabigo at kalungkutan mula sa iyong buhay. Ang kama ay kumakatawan sa isang matalik na kaginhawaan zone, at ang pag-iyak ay isang tanda upang maiwasan ang pagkakalason sa iyong buhay. Ibuhos ang mga negatibong saloobin at palibutan ang iyong sarili ng positibo at mahusay na mga vibes. Ang pag-iyak sa iba ay isang magandang tanda. Inihula nito ang isang panahon ng pagdiriwang kasama ang iyong mga kaibigan o kasamahan. Marahil ay nakumpleto mo na ang isang proyekto bilang isang koponan at nanalo ng isang parangal. Ang pag-iyak ng dugo ay walang kamali-mali. Inihula nito ang trahedya o kamatayan sa iyong pamilya. Panaginip na may iba pang umiiyak. Ang panaginip ng ibang tao na umiiyak ay nagdadala ng maraming iba't ibang mga interpretasyon. Maaari itong maging isang tanda ng good luck. Ito ay maaaring mga hulugan na ang anumang mga pakikibaka na iyong pinagdadaanan ay magtatapos sa wakas. Ang isang tao na umiiyak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din na ang isang tao o tao ay lalakad sa iyong buhay at gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Marahil ay papasok ka ng isang bagong malusog na relasyon, o magsisikap ka sa isang negosyo na may mapagkakatiwalaang kasosyo. Kung ito ay isang estranghero, ang panaginip ay nagpapahiwatig na kailangan mong ihinto ang pagtatago sa iyong comfort zone at ilantad ang iyong sarili sa mundo ng mga pagkakataon. Ang panaginip ay nagmumungkahi ng mga bagong bagay na naghihintay sa iyo, ngunit dapat mong gawin ang unang hakbang. Ang pagtakbo sa isang taong umiiyak ay nagmumungkahi na ang trahedya ay maaaring hampasin sa lalong madaling panahon sa iyong sambahayan. Kung ikaw ang dahilan sa likod ng isang taong umiiyak, asawa o kaibigan, nangangahulugan ito na haharapin mo ang mga problema sa relasyon. Nagbabala sa iyo ang panaginip na gumawa ng mga pagbabago at maiwasan ang mga maliit na salungatan. Ang pakikinig sa ibang tao na umiiyak at hindi nakikita ang mga ito ay sumisimbolo sa iyong mga nakatagong talento at kasanayan. Ang ganitong panaginip ay naghihikayat sa iyo na galugarin ang hindi kilalang aspeto ng iyong sarili. Hindi mo malalaman. Maaari mong makita ang iyong pagtawag sa kanila. Umiiyak sa isang panaginip dahil sa kamatayan. Ang pag-iyak dahil sa kamatayan sa isang panaginip ay maaaring magmukhang kaila-hilakbot sa halaga ng mukha, ngunit hindi. Kung umiiyak ka dahil sa kamatayan sa isang pangitain, nangangahulugan ito na makakaranas ka ng tagumpay sa iyong propesyonal na buhay. Para sa isang negosyante, ang pagkakaroon ng gayong panaginip ay nangangahulugan na ang anumang negosyo na iyong sinisikap ay magtagumpay. Bilang kahalili, ang pag-iyak sa isang panaginip dahil sa kamatayan ay maaaring isang paraan upang maproseso ang kalungkutan. Sa kabila ng iyong mahal sa buhay na patay na ngayon, nahihirapan ka pa ring ay proseso ang kanyang-kanyang kamatayan. Dahil dito, maaari mong maranasan muli ang kanilang kamatayan sa isang panaginip, at maaari kang umiyak. Gayunpaman, ang pangitain ay minarkahan ang pagtatapos ng iyong kalungkutan at simula ng iyong proseso ng pagpapagaling. Nakakakita ng isang patay na tao na umiiyak sa isang panaginip. Ang isang panaginip na kinasasangkutan ng isang patay na tao na umiiyak ay may iba't ibang kahulugan depende sa kung sino ang umiiyak at kung anong emosyonal na koneksyon ang mayroon ka sa kanya. Sa ibaba, nakalista kami ng ilang mga halimbawa ng mga naturang panaginip. Patay na ina na umiiyak sa isang panaginip. Ang pananaginip ng iyong namatay na ina na umiiyak ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagmamahal. Ang mga ina ang pangunahing tagapag-alaga at tagapag-alaga. Sila ang unang nagturo sa iyo tungkol sa pag-ibig, paggalang, at pagkakaibigan. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na nabubuhay ka sa pag-iisa at kailangan mong lumabas at makihalubilo. Kung ikaw ay nag-iisa, sinasabi sa iyo ng panaginip na oras na upang makapasok sa isang bagong relasyon. Para sa mga nasa relasyon na, ipinapaalala sa iyo na galugarin ang madamdaming panig ng iyong relasyon. Patay na lola na umiiyak sa isang panaginip. Nakakakita ng iyong namatay na lola na umiiyak sa isang panaginip na may mga luha na tumatakbo sa kanyang mga pisngi ay naghula ng mga salungatan at hindi pagkakasundo ng pamilya.
Katulad nito, binabalaan ka ng panaginip na maghanda para sa mga mahihirap na oras sa hinaharap. Marahil ay haharapin mo ang mga hamon sa pananalapi o propesyonal. Sinasabi din ito sa iyo na palakasin ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon, dahil darating ang isang oras kung kailan sila sinubukan. Ang pananaginip ng iyong patay na ama na umiiyak ay nagpapahiwatig ng isang kakulangan sa pag-ibig sa sarili. Mayroon kang isang napakapangit at mas mababang imahe ng iyong sarili. Hinahayaan mo rin ang iba na yapakan sa iyo at bihirang ibahagi mo ang iyong opinyon. Iminumungkahi din ng panaginip na narepressed mo ang mga emosyon na hindi mo nais na harapin. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na simulan ang proseso ng pagpapagaling. Harapin ang iyong mga takot at kung sa tingin mo ay hindi makaya, maaari kang palaging humingi ng propesyonal na tulong. Nakakakita ng isang babaeng umiiyak sa isang panaginip. Ang pananaginip ng isang babaeng umiiyak ay nagmumungkahi na makakasama mo ang iyong buhay. Linisin mo ang iyong kilos at magsisimulang maging responsable para sa iyong mga aksyon. Sa katagalan, magtatapos ang iyong mga problema sa pananalapi. Para sa sinumang nasa isang relasyon, ang pangangarap ng isang babaeng umiiyak ay nagpapahiwatig ng problema sa paraiso. Pinabayaan mo ang iyong kapareha, at tumatagal ito sa iyong relasyon. Ang pangarap ay nagpapahiwatig na masasaksihan mo ang iyong kapareha na umiiyak sa totoong buhay. Kung hayaan mo itong lumala sa puntong iyon, maaaring huli na upang may save ang iyong relasyon. Gayun din, ang isang babaeng umiiyak sa isang panaginip ay nagmumungkahi na nawalan ka ng ugnayan sa iyong pambabae. Panaginip ng isang sanggol na umiiyak. Ang mga sanggol ay umiyak upang ipahayag ang kanilang mga pangangailangan. Umiiyak sila kapag nagugutom sila, hindi komportable, o nangangailangan ng pansin. Ang mga may sapat na gulang din ay kumikilos ng pareho minsan. Sa makatuwid, ang pangangarap ng isang umiiyak na sanggol ay isang palatandaan na kailangan mong bigyang pansin ang ilang mga aspeto ng iyong buhay. Ang panaginip ay isang mensahe mula sa iyong hindi malay na mayroon kang hindi natutupad na mga layunin at kailangan mong ihinto ang pagpapabeya sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga sanggol na umiiyak ay nagpapahiwatig ng magandang balita. Marahil ay ipapahayag ng isang tao ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lalong madaling panahon o magkakaroon ng bagong sanggol sa sambahayan. Ang mga sanggol na umiiyak sa isang panaginip ay nagtataglay din ng napakalaking kita, lalo na para sa mga may-ari ng negosyo. Panaginip ng iyong asawa na umiiyak. Ang nakikita ang iyong asawa o asawa na umiiyak sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mga problema sa pag-aasawa. Marahil ay mayroon kang mga hamon sa pagpapalagayang loob at hindi rin nakikipag-usap sa iba. Maaari kang masaktan ng mga pangarap ng iyong asawa na umiiyak dahil sa palagay mo ay nabigo mo sila sa iyong nakakagising na buhay. Sa ganitong sitwasyon, ang komunikasyon ang susi. Buksan ang tungkol sa iyong mga hamon sa iyong kapareha. Kung mahirap iyon, ay broach ang ideya ng pagpapayo ng mga mag-asawa upang mailigtas ang iyong relasyon. Panaginip ng isang kaibigan na umiiyak. Ang pananaginip ng iyong kaibigan na umiiyak ay nagpapahiwatig na ang isa sa iyong mga kaibigan ay nangangailangan ng tulong. Gayunpaman, natatakot din silang magtanong at nagsuot sila ng matapang na mukha sa mundo. Hinihikayat ka ng panaginip na maabot ang iyong mga kaibigan at magtanong tungkol sa kanilang kagalingan. Maaari ka ring mag-alok ng iyong walang pasubatang pag-ibig at suporta at paalalahanan silang lagi kang magagamit kung kailangan nila ng isang tainga ng pakikinig. Bilang kahalili, maaaring nangangahulugang kailangan mo ang iyong sistema ng suporta sa paligid mo. Dadaan ka sa isang mahirap na oras sa buhay at kakailanganin mo ang iyong mga kaibigan upang matulungan ka. Huwag hayaang mapigilan ka ng pagmamalaki na humingi ng tulong kung talagang kailangan mo ito. Panaginip ng iyong ina na umiiyak. Ang pananaginip ng pag-iyak ng iyong ina ay isang masamang tanda. Ang panonood ng iyong ina ay umiyak sa iyong nakakagising na buhay ay nakasalalay upang ilagay ka sa isang estado ng gulat. Ang parehong napupunta para sa isang katulad na panaginip. Karaniwang umiyak ang mga ina kapag ang kanilang mga anak ay nasaktan sa pagdurusa o nasa pagkabalisa. Sa makatuwid,
Kung nakikita mo ang iyong ina na umiiyak sa isang panaginip, inihula nito ang isang panahon ng kalungkutan at nababagabag na mga oras sa unahan mo. Iminumungkahi nito ang isang hinaharap na puno ng pagkalumbay at stress. Gayunpaman, ang lahat ay hindi nawala. Ang mga ina ay mabangis din na protektado ng kanilang mga anak. Nangangahulugan ito na kahit gaano kahirap ang makakakuha ng buhay, ang iyong ina ay palaging nandyan na tumutulong at protektahan ka. Panaginip ng iyong ama na umiiyak. Ito ay unnerving na makita ang iyong mga magulang na umiiyak. Ang parehong naaangkop sa isang panaginip. Karaniwang itinatago ng mga ama ang kanilang emosyon sa lahat. Kung nakikita mo ang iyong ama na umiiyak sa isang panaginip, maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay hindi matatag sa emosyonal. Marahil ay hindi natutugunan ang iyong mga emosyonal na pangangailangan, at sa wakas ay nagpapakita ito. Ang nakikita ang iyong ama na umiiyak sa isang panaginip ay sumisimbolo rin ng pagbabagong anyo. Malapit ka na sumailalim sa mga pambihirang pagbabago sa iyong buhay. Makakaapekto ito sa iyong pamumuhay, kasama ang iyong panlipunan at propesyonal na gawain. Yamang ang mga ama ay simbolo ng awtoridad, ang pangangarap ng iyong ama na umiiyak ay maaaring magpahiwatig ng isang pag-akyat sa propesyonal na hagdan sa isang posisyon ng higit na impluwensya. Nakikita ang iyong kasintahan na umiiyak sa isang panaginip. Ang nakikita ang iyong kasintahan na umiiyak sa isang panaginip ay nangangahulugang malapit ka nang magpasok ng isang bagong kabanata sa iyong relasyon. Gayunpaman, ang phase na ito ay ganap na depende sa kung ano ang naramdaman mo sa panaginip. Kung masaya ka, iminumungkahi na nais mong dalhin ang iyong relasyon sa susunod na yugto. Kung nakaramdam ka ng nalulumbay o nababahala sa panahon ng panaginip, iminumungkahi na sa tingin mo ay nakatali sa iyong relasyon. Nais mong magtatapos ito, ngunit hindi mo alam kung paano mag-uusap na iyon. Conclusion. Maraming umiiral na mga interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa pag-iyak. Ngunit ang tamang interpretasyon ay kumukulo sa konteksto at mga detalye ng panaginip at ang emosyon na pinupukaw sa iyo. Kung ang panaginip ay nagpapasaya sa iyo o masaya, huwag tumira sa mga sandaling ito. Sikaping malaman mula sa iyong mga panaginip, dahil maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong buhay. Sana, ang piraso na ito ay nagbigay sa iyo ng ilang pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng iyong panaginip. Good luck! Inaasahan namin na ang artikulo ngayon ay nakatulong sa iyo na malaman ang tamang interpretasyon ng iyong panaginip at kung paano ito makakatulong sa iyo sa paggising sa buhay. Mga maswerteng numero, loto, swetres, lasto, doubly, at triple. Abangan bukas. Iba't ibang mga kahulugan ng iyong panaginip at maswerteng numero. Part 27. Alamin ang iyong swerte ngayong 2024. Nandito na nga tayo sa exciting part. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya tingnan natin kung ano nga ba ang mga ganap na posibleng harapin natin this year. Please subscribe my YouTube channel, Kuya Lotto Vlog. Maraming salamat po. God bless.